mapapailing ka sa mga nangyayari. Ito pong talamak na korupsyon ay matagal nang nangyayari at lumalabas ngayon ay napakarami ng mga korupsyong nangyayari sa national and local government, pati na po sa mga korporasyon ng gobyerno. Mukhang kinonsinti, ginawang negosyo, ginawang hanap buhay ng mga taong nagpunta sa gobyerno, gumastos para magpunta sa gobyerno, naghanap ng padrino para magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Noon pa, hindi lang po ngayon. Naging blessing na lang sa atin dahil pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-i-expose ng katiwalian na ngayon ay gising na gising. Lumakas ang loob ng mga Pilipino magsalita at magsumbong, hindi lang dahil sa lakas ng social media, kung hindi sa tiwala at pagod na rin na ang dahilan ng kahirapan, dahilan ng mabagal na development, dahilan ng nananatiling third world country ang Pilipinas, ang isa sa malaking dahilan, korupsyon. Yung pera ng bayan hindi nagagamit ng tama. Yung pera ng bayan ibinubulsa at pinagkakakitaan ng kung sino-sino lang, ng mga politician, kontraktor, mga korap at related sa mga nakapwesto sa gobyerno. Hindi ko nilalahat pero marami. May korupsyon sa pulis, may korupsyon sa investigasyon, may korupsyon sa prosecution, may korupsyon sa judicial, may korupsyon sa mula barangay hanggang konseho, municipal and city council, sangguniang panlalawigan hanggang gobernador, may korupsyon. Maniwala kayo. Hindi totoo, mas matindi pa nga ang korupsyon dyan. Naalala ko nung buhay pa si Dante Jimenez ng BACC, Volunteers Against Crime, Graft and Corruption. Sabi niya doon sa kanilang survey na ginawa, mas matindi ang korupsyon sa local kaysa national. Totoo yan. Kasi sa local, hindi natin napapag-usapan yan. Dahil sa mga probinsya, sila lang nag-uusap. Mga makapangyarihan lang na politiko at kaugnayan, kanilang kapartido ang nasusunod dyan. Ang taong bayan, takot magsumbong. Ngayon lang na malakas na yung social media, at ang sabi ng Pangulo, isumbong sa Pangulo, medyo nagbago ng bahagya. Pero matagal na pong panahon, dekada na. 50 years ago, 60 years ago, nagsimula na po ang malalang korupsyon. Tingnan niyo ang buhay ng mga politiko sa local and national. Kung saan nakatira yung may bahay sa mga probinsyang napakalalaki, may bahay na malaki dito sa Metro Manila, Lok sa Ricar, at marami pang luho sa buhay. Mga asset nila matindi. Pero ang sweldo sa gobyerno napakaliit. Ultimong sa mga kulungan, Bureau of Jail Management Penology, meron din korupsyon dyan. Bureau of Immigration Facilities, kulungan na kung sino nahuli, meron pa rin korupsyon dyan. Matindi po. Kung ang pera lang ng bayan ay nagagamit ng tama sa mga proyekto, tulay, infrastruktura, school building, classroom, at pagde-develop ng ating tourism, ng ating lahat ng dapat develop, Luzon, Visayas, Mindanao. Napakayaman po ng ating bansa, maniwala kayo. Maswerte tayo dahil tayo po ang pinagkalooban ng 7,500 more or less island. Bawat isla, kayamanan. Bawat isla may hanap buhay. Bawat isla ay kayamanan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Pero hindi po nagkakaroon ng ganong kalaking pakinabang. Nagsisiksikan sa syudad, kulang sa development sa mga lalawigan. Kasi kinukurap. Ngayon napatunayan na sa ongoing inspeksyon ni Secretary Vince Dizon, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming na-discover siya ng mga tulay, mga infrastructure project, school building, nakatiwangwang. Nasimulan, hindi natapos. Ubos na yung pera. Sa Bicol, sa Visayas, sa ibang parte ng Luzon at maging sa Mindanao. Maraming na-discover ang DPWs. Nakatiwangwang na project. Ubos na yung pera, hindi natapos ang project. Dahil sa korupsyon. Ganon katindi. Sa nakaraang mga naging pangulo, wala silang ginawa. Panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Erap, ni Gloria, ni Aquino, at Duterte. Puro ingay lang sila, puro press release. Puro papugi lang ang dating. Ngayon, ang Marcos administration, walang ganon. Ang kanya expose, ang kanya investigasyon, rule of law, papanagutin ng lahat. Ngayon, binabaligtad pa. Pinagbibintangan pa nyo ang Pangulong Marcos ang korap dahil siya nagpatigil ng korupsyon.
Yan ay malinaw na pagtatakip ng katotohanan. Yan ay malinaw na pag-divert ng katotohanan. Yung nagsasabing kurap ang gobyernong ito, yan yung mga kasapakat ng kurap sa matagal ng panahon na hindi nila matanggap dahil natigil ang kanilang mga racket. Pero may kasabihang hindi natutulog ang Diyos. Siguro ay pinagkaloob na sa atin talaga ng Panginoon si Pangulong Marcos na magkaroon ng lakas ng loob. Ang kanyang political will na ginagawa, kahit sino, pinakakasuhan. At kahit anong bintang sa kanya, hindi siya matanggal sa pwesto. Hindi siya mag-resign. At hindi siya kailangan mag-resign. Kasi ang kanyang sinumpang tungkulin ay hanggang 2028, June 30. Siguro yan talaga pinagkakaloob ng Panginoon sa kanya. Dahil siya yung tama ang direksyon na harapin ang katiwalian. Sabi nga ni Pangulong Marcos ng isang araw, kahit na mahina ang survey ko, ang resulta sa survey ko, kahit malakas pa yung iba dyan, hindi daw siya nababahala at hindi siya mag-resign at hindi daw yung problema niya. Ang kanyang focus ay ituloy-tuloy ang reforma sa loob at labas ng Metro Manila at sa buong bansa. Labanan ng korupsyon, gawin ang mga development, tama na, sobra na ang mga palakasan, kampihan, nakawan at kung ano-ano pa na ginawa sa matagal ng panahon. Uulitin ko sa akin namang sariling opinion at interpretation, ang mga maiingay na galit sa gobyernong ito, malamang sila yung korap. Sila'y ginagamit ng mga korap. Sila ay front ng mga korap para sirain ang gobyerno. Pero napatunayan na doon sa impeachment, binasurang impeachment, wala na. Next year kung magpapail sila, wala na rin yan kasi mag-i-eleksyon na. So sana matapos talaga ni Pangulong Marcos yung term niya at magtuloy-tuloy po yung mga reforma. Paggawa ng mga bagong batas, paggawa ng mga bagong project, nandiyan si Secretary Dizon sa DPWS, binubuko niya ang lahat ng mga regional director, lahat ng mga kontraktor, lahat ng may kinalaman sa mga project na nakatiwangwang. Hindi tinapos dahil naubos ang pera at ibinulsa. Mananagot kayo. Kaya nga tama, Sekretary, ang ginawa mo dyan. Tanggalin mo ang lahat ng korap. Panindigan mo yung utos ng Pangulo. Linisin ang Department of Public Works and Highway Robbery. Highway robbery po ang ginagawa ng mga tao dyan. Hindi ko nila lahat. Pero matagal na po. Kasapakat ang mga kontraktor. Kasapakat ang mga politician. Local and national. Yan po yung malungkot. Alam ito ng international community na kaya mahirap ang Pilipinas, kaya mabagal umunlad ng Pilipinas ay dahil sa korupsyon. Yung aking solusyon na sinasabi ng araw pa ayaw nilang gawin kasi sila ang tatamaan. Death penalty, parusang bitay sa mga korap, ayaw nilang gawin yung batas kasi sila ang tatamaan. Silang angka ng mga politiko ang tatamaan kaya ayaw nila ng batas na nagpaparusa sa kanila. Yan ang totoo. Dito lang sa atin walang death penalty kaya tayo sasamantalahan ng mga makapangyarihang tao. Pero kung tayo may parusang bitay at nakikita ng taong bayan kung paano binibitay ang mga korap, maniwala kayo 1,000% mababawasan hanggang sa tuluyang mawala ang nakawan sa pera ng bayan. Please like and share ng ating mga topic for your information, for education.